I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Ito ay update sa natin guys, yung mga kababayan natin sa Middle East. Ano na ba ang update sa giyera ng Amerika at ang Iran? Ano ba ang magiging plano ng Iran? At ano ba ang, ano magiging epekto sa buong mundo? Natural, malaki guys, lalo na sa oil, gas. 'Di ba? Nagsusuplayan sa buong mundo, diyan dadaan eh. Kaya bagyang tataas ang mga bilihin, kaya kumanda kayo guys. Tipid-tipid lang tayo. So dahil diyan, kumusta naman ang mga kababayan natin sa Middle East? Ito basahin ko sa inyo para kompleto, detalyado, okay? 81 stranded OFW sa Middle East nakabalik na Pinas ng Pilipinas. Wow! Welcome home mga kababayan. At least safe kayo. March 7, 2026 today. Sabi dito mga kababayan, nakabalik na sa bansa ang 81 overseas Filipino worker OFW matapos ma-stranded dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, which is ang DMW, ayon sa DMW, dumating ang mga Pinoy sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, sakay ng Emirates Flight EK336 nitong Sabado, Marso 7 kanina. Karamihan umano sa kanila ay may nakatakdang bakasyon o connecting flight mula Dubai papuntang Manila, ngunit na-stranded dahil sa kaguluhan sa rehiyon. Nabigyan sila ng airport assistance tulad ng pagkain, transportation, pauwi sa kanilang probinsya, gayon din ang medical at psychological assistance ayon sa DMW. Ayan mga kababayan. So yun guys, yan, welcome home mga kababayan mula sa tahanan ng OFW. Yan sila, 81 di ba? Oh, wow, galing welcome home, at least safe sila. Marami pang iba guys na hindi makakauwi dahil siyempre delikado ang mga lugar na kung saan maaring bumbahin, di ba? Yan nasabi na Banti, 81 stranded OFW Middle East nakabalik na sa Pilipinas. Ang bilis talaga ng action ng Pangulong Marcos Jr. guys ka-announce lang niya, pero ito na. So dahil dyan mga kababayan, ano ba ang nangyari? Kailan ba huminto yung kaguluhan na yan? O sabi dito mga besa, basahin ko sa inyo. Ayan ano ba ang plano ng Iran mga kababayan? Nako, medyo yata matigas ang ulo. Breaking news. Iran President Masoud Pezeshkian says his country will not surrender to Israel and the United States. He apologized to neighboring countries for attack plans during the war and says those countries will not be targeted unless Iran is attacked from there. Di ba? Saan kayo makakita niyan? Di ba? Humingi siya ng apologize pero nagbanta din. Di ba mga kababayan? Ito yung mga taong walang puso. Imbis magpakumbaba ka na lang kasi wala talaga silang laban, sa totoo lang. Sabi, nga, malakas ang Iran, talagang magaling, pero kalabanin mo naman ang Amerika. Medyo tagilid sila dyan. Matigas din ang ulo nito guys, hindi malang iniisip ang kapakanan ng mga tao sa buong mundo. Ang higit maapektado dito yung ekonomiya. Hindi lang yun, yung pagsasuffer po ng yung mga inosenteng at civilian na tao, lalo na po sa paligid nila. Of course mga kababayan, ganun talaga ang buhay di ba? Sayang, di ba? Nakakalungkot yun guys, yung ganyan. Hindi masyadong masyadong mataas ang ere, baga hindi mo na iniisip yung kapakanan ng mamayan nila. Sabi dito ng mga nagko-comment guys, tingnan nyo. Sabi dyan, why not fist fight Trump versus Iran president? I'm sure Iran will dominate that Trump. Hahaha. Well, siguro sa edad ni Trump guys, at saka yung edad ng presidente ng Iran, medyo bata pa rin yung Iran So I think mananalo Iran kasi bata pa yun. Pero depende din mga best. Sila na lang mag-away guys sa ring. Diba? Sigurado sold out lahat ng mga ticket. Sabay ganun.
Ah, pero actually, 'di ba, nanawagan naman si Trump na pwede naman sila mag-surrender, lay down your arms, surrender para matapos na. Kaso lang nagmamatigas ang ano ng Iran. Malupit daw yung mga pinuno nila guys, yung namatay, masyadong malupit daw, no? Malupit, kaya ang dami daw ng mga namatay na walang hustisya na nakukuha nila. Kaya yung iba nga natutuwa na natigok yun Attack and apologize, grabe. Sana wag ka na mag-apologize, pero kasi nagbabanta pa rin Mind games does not apply these days. Grabe. Yung US safety first lagi bawat gera. Kawawa yung mga countries na ginagamit nila pang defense pag may gera. Doon bumabagsak ang mga missile. Hindi sa Amerika, parang pinasabog lang ang Amerika, ang bawat country para sa self-interest, silent, expand territories. Parang makarating doon gwardyado ang Amerika, 'di ba? Well, I think kung ikumpara mo naman dito sa Pilipinas, yung base militar nila, yung EDCA dito, malayo masyado guys. Ilang bang, ano yan, parang sabi doon million miles away. Sobrang layo. Tsaka isa pa, yung sinasabi dito, hindi tayo apektado siguro. Diba? Kasi masyadong malayo. Unless lang guys, kung apektado tayo pagdating sa mga produkto, sa mga langis yan. Kasi doon yata dadaan yan Malaki talaga impact nito sa buong mundo. Nagsorry pero may pagbabanta naman, tapang yarn. Oo, matapang lang talaga sila Hindi sila marunong makisama talaga. Ganoon talaga. Kawawa itong mga maliliit na bansa, Middle East. Nakasandal kasi sa safety ng US. Kasi ngayon tinatarget ng Iran ang mga US bases nito. Kapag muli sa Amerika, bagsak ang ekonomiya ng UAE, Qatar, Kuwait at Saudi, mga mag-alisa ng mga investor dahil walang protection galing sa Amerika. Yun ang sabi ng iba. Well, I think guys, ang Amerika naman, ginagawa naman nila ang part nila. Para nga mahinto itong yung Iran 'di ba? Nagbigay ng statement si Trump na kailangan na ibaba niyo yung mga baril niyo, mag-surrender na kayo para matapos na. Sabi dapat ganun So nakakalungkot kasi lahat maapektado. So yun mga best, maraming mga OFW pa na darating soon as possible. Sana maialis na sila, 'di ba? So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pong balang musga, prayers lang para sa buong mundo na matapos yung gera na yan. Apektado tayo talaga lahat. Salamat guys sa watching. Follow me and likes. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.